Pakikipaglaban. Ako laban sa sariling bayan. Hindi ko kayang manahimik o magbulag-bulagan dahil maaaring dumanak ang dugo kapag namayani ang kasamaan. Hindi ko kayang sarilinin. Huwag mo akong salinin. O may gandang bayan ng San Diego, matatayog na puno, magagandang pananim. Kailangan kong makita ang mamayari nito upang ipagbili sa akin. Ilan lang ba kung sino ang nagmamayari ng lupain na ito o binibili? Mukha ko kayong bagong dayuhan at maaaring hindi niyo pa po alam ang lugar na ito. Hayaan niyo pong samahan ko po kayo. Mga pinigini, alam niyo ba kung ano ang nangyari sa may-ari ng lupain ito? Sa pagkakaalam ko, naengkanto at kaawa-awa ang sinabi. Nakita raw ang kanyang katawan, nabubulok ang kanyang bangkay at nakagapos ito sa puno. Nakakatakot pa naman ang kastilang iyon. Ang boses ay parang nagmumula sa balon at ang mga matay palaging nalilisik. Napakalaking pagtitipon naman ito. Nakakayamot ang bansang ito. Halatang ibang pamamahala dito kumpara sa pamamahala sa Madrid. Halatang walang pinag-aralan ng mga tao. Nang umalis ako ay puro matatanda't Hermanos Teresos lamang ang naghatid sa akin. Magdahan kayo, Padre Damaso, sapagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indio. Matagal nang hindi itinuring ni Tiago ang kanyang sarili bilang Indio. Malayong malayo na siya sa mga taong walang galang. Sigurado namang mas masaklap ang nangyari sa inyo kaysa sa nangyari sa akin. Siguradong nagsasayang ka lang ng pera sa pagpunta dito. Wala ka ibang kakainin kundi tinola sa mga handaan. Maluwid kong ipinapakilala ang anak ng nasira nating kaibigan na si Don Rafael Ibarra. Sino kaya bisita kasama ni Don Santiago? Siya si Crisostong Ibarra, galing Europa. Itinalulugod ko kayong makitang muli. Aba, Padre Damaso, ang pura ng San Diego. Kinagagala kong makitang muli ang matalik na kaibigan ng ating ama. Kung nagkakamali ako, patawad mo, Reverensya. Hindi ka nagkakamali, Iho. Ngunit kailanman ay hindi ka naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung gayon, ikaw pala ang anak ng nasirang si Don Rafael Ibarra. So, mabait na tao ang inyong ama. Malimit ko man siyang makasama ay isa siya sa mga iginagalang. Maraming salamat ho. Pinawi ng inyong mga papuri sa aking ama ang mga duda ko tungkol sa nangyari sa kanya. Gayong, akong kanyang anak ay walang kaalam-alam. Halina kayo at magsikai. Ilang taon ka na wala sa ating bayan, Senyor Ibarra? Itong taon ho, Ginoo. Sa 7 taon mo sa Europa, malamang nakalimutan mo na ang iyong bayan. Sa katotohanan nga po niyan ay
Lagi kong iniisip ang ating bahay kahit na ako'y malayo. Totoo ba yan, hombre? Oho, Doña Victorina. Kahit kailan na hindi ako nakalimot sa ating bayan. Sa mga bansang iyong pinuntahan, sa tingin mo ano yung pinakamaganda at tumatak sa iyong isipan? Patawad ho, Ginoo. Ngunit bukod sa inang Espanya, ay wala na akong ibang naibigan pa kundi sa ating bansa. Kung gayon, isa kang bulag na angaliho. Bakit ka nagsayang ng pera upang pumunta sa Europa kung wala ka namang nagustuhan? Hindi ka mahusay. Mga senyor, huwag na tayo magtaka sa dati nating kura. Ganyan-ganyan din ang ginawa niya sa akin nung ako'y bata pa. Ngunit, ayos lang sa akin yun. Senyores, Kapitan Tiago, pupunta ako sa San Diego para sa Todos los Santos. Paumanhin, ngunit kailangan ko ng umisal. Hindi ka na ba talagang mapipigilan pa? Hindi mo na mahihintay ang pagdating ng aking bulaklak na si Maria Clara. Paumanhin, aking don. Muchas gracias sa hapunan. Walang anuman, gabayan ka sana ng Panginoon sa iyong paglalakbay. Binata, mag-iingat ka sa mga lihim mong kaaway. Ang nangyari sa iyo ang umay at maging isang aral sa iyo. Ipagpatawad niyo ho, Teniente. Ngunit sa pagkakaalam ko, ay wala ako o ang aking amang lihim na kaaway. Madalas ang sobrang kapanatagan ay nagdadala sa atin sa ilang kapupumahal. Sino ba ang kanyang kaaway? Ng aking ama. Ang tanging kasalanan ng iyong ama ay dahil siya ang pinakamayaman na tao sa buong San Diego. Ngunit huwag kayong mag-alala. Ang bilang doon sa bansang ito ay may tutuloy na isang kabayanihan. Ayon sa iyong silambit, Teniente, ay sobrang lupit pala ng sidapit ng aking ama. Mahabaging Panginoon, tanghali na. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkahuli? Gandang araw ho, Tia Isabel. Nais ko ho sanang makausap si Maria Clara. Ay, nandito siya. Halika't maupo ka muna rito. Clarita! Clarita! Narito si Crisostomo at hinihintay ka sa azotea. Swerte ako at naipagkasunto tayo ng ating mga magulang upang may kasal. Dahil kung hindi, ay hindi na ako makakarap ng isang tulad mo. Napakatamis ng iyong dila, Crisostomo. Siguro'y dahil dyan ay nabigahanin mo ang maraming kababaihan sa iyong pinuntahan. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ba ako maghahanap ng iba? Sinungaling, hindi ako makapaniwalang isinasala mo ang iyong mga mata sa mga dilag sa Europa. Ang kagandahan ay nakapase sa panlasa ng tao. Patawad aking minamahal. Ngunit kailangan ko nang maglakbay muli. Naiintindihan ko, Ibarra. Makapagplakbay ka sana na ligtas at matiwasay. O siya, Clarita, magsindi ka ng kandila para maging ligtas ang paglalakbay ni Ibarra. Magandang umaga po, Reverensya.
Magandang umaga di Isabel, Maria Clara. Mukhang may pupuntahan kayo. Saan ang inyong tuko? Pupunta po kami sa Bieterio, Padue. Kukunin ko lamang po doon ang aking mga natitirang gamit. O sige, bueno. Kakausapin ko lamang ang iyong ama. Naway magkaroon kayo ng ligtas na paglalakbay. Muchas gracias, Reverencia. Santiago! Santiago! Padre, ano ang sadyang? Nais kitang sanang kausapin, ngunit sa lugar na walang makakarinig. Tia, tila sumikip ang aking isip na parang may mangyayaring panganib. Ano ka ba, Clarita? Kung si Crisostomo Ibarra lamang ang iyong iniisip ay tiyak akong ligtas siya. Tandaan mo lahat ng sinabi ko sa iyo, Santiago. Masusunod, Padre. Alam mo pa ninyo ang puntod ng aking ama? Opo, senyorito. Alam ko po kung nasa ang puntod ng inyong ama. Nilagyan ko po ito ng halaman ng adelpa at nilagay ng malaki na krus upang ito hindi ko makalimutan. Akala ko ba ay alam nyo ang puntod ng aking ama? Dispensa po, senyorito. Ngunit alam ko naman po talaga iyon. Hindi ko lang po talaga alam kung bakit tayo nawawala. Ayun! Ayun ang puntod ng inyong ama. O siya, pagtanong ka doon sa sepulturero kung bakit ganito ang puntod ng aking ama. Mawalang galang na po. Nakita niyo po ba ang malaking krus sa puntod na iyon na may pangalan Don Rafael Ibarra? Ah, yung krus na malaki, na may bulaklak. Sinunod ko na. Sinunog? Opo, pinasunog ng kulang malaki. Kung gayon, saan mo dinala ang bangkay niya? Sa libingan po ng mga inchit. At sinunod mo naman ang utos niya? Hindi po. Mabigat po noon ang bangkay, kaya inalagay ko muna po sa ilog. Patawad, senyor. Ikaw ba? Ikaw ba ang kukuha na ng kasalanan sa aking ama? Kung ano man yun, ngayon pa lang ang sinasabi ko sa'yo, wala akong alam sa sinasabi. Kung hindi ikaw, sino? Sigurado akong hindi ako yung nahanap mo, kundi ang pinalit at tungkuran si Padre Damaso. Paumanhin po, reverensya, sa ginawa ng aking senyor, sapagkat hindi niya alam ang kanyang ginagawa dahil sa sobra niyang galit. Napatawad ko na siya, ngunit napakasakit ng sinapit niya. Hindi ko siya masisisi sa kanyang nagawa. Crispin, tumayo ko na dyan. Baka makabutan tayo ng kura. Magpahinga muna tayo, kaka. Kanina pa tayo nagpapatunog ng kampana. Di ba pwede, Crispin? Baka pagalitan tayo ng saristang ngayon. Oo nga pala. Ilan pala sasahodin mo ngayong buwan? $2 lang, Crispin. Bayaran mo kaya muna yung sinabi nilang ninakaw ko na makauwi na tayo. Naku, Crispin. Dahil sa'yo ninakaw mong mga ginto, di ko nababilang sa darili ko. Natatakot ako, kaka. Hindi sila nagsasabi ng totoo. Kung pakausapan mo kaya muna si Nanang na makauwi na tayo. Ayoko na magsakristan. Uwi na ako. Mga pasaway na bata! Kahit kailan kayo, wala na kayong ginawang tama dito sa simbahan at hindi pa maganda ang tunog ng kampana. Ikaw, Basilio, hindi ka pwedeng umuwi hanggat hindi mo naaayos yan. Ngunit, uliin na kami ng Guardia Civil. Wala akong pakialam. Ikaw, Crispin, hindi ka maaaring umuwi hanggang hindi mo nilalabas ang ninakaw mong ginto. Hindi ko po ininakaw. At sumasagot ka pa, ha? Wag! Maawa kayo! Huwag mo akong pigilan! Crispin! Naku, sigurado magugustuhan ni Crispin ang hindi ako pagkain. Nakikita ko ng kanilang mga mukha na parang gutom na mula sa simbahan. Kaya ako magugustuhan ni Crispin itong tuwing tawikis.
Anong hinihanda mo? Pero Pedro, sa mga anak mo yan. Hindi mo man lang sila inantay na dumating. Alam ko, bagong sahod ngayon si Basilio. Alis na ako, Sisa. Pagtira mo ako ng mga reales. Inang! Inang! Basilio, ano nangyari sa'yo? Inang, si Crispin. Naiwan sa kubento. Tumakas lang ako. Ayaw kami pauwiin ng sakis ng mayor. Alam niya talaga yung mga gwardiya sibil na yan. Mga walang puso. Diyos ko, kabayan niyo po ang awing anak ko si Crispin. Isa ka magnanakong dapat saktan. Ang bata o matanda. Ika'y papakirapan. Kapalit kaming ginawa. Maupo ka muna rito, aking anak. Pagpasensyahan mo na lamang at tuwing tawilis lamang ang natira. Sapagkat naganda ako ng masasarap na pagkain, ngunit inubos ito ng iyong ama. Di po ba niya kayo sinaktan? Hindi naman anak, huwag kang mag-alala. Kumusta nga pala si Crispin? Bakit di siya makakauwi? Pinarusahan po siya ng sakis ng mayor dahil sa ninakaw niyang ginto. Pero di naman talaga siya nagnakaw. Baging Panginoon, hindi naman ganun ang aking anak na bunso. Huwag kang mag-alala, anak. Bukas na bukas ay pupunta ako sa kura. Dadalang ko siya ng mga gulay. Huwag mo nang isipin iyon. Magpahinga ka na. Tao po. Tao po. Bakit po? Sino ho kayo? Ako po si Sisa, ang ina ng sakrisan si Christine. May dala ko akong gulay para sa kura. So, sige, ilagay. Maaari ko na makausap ang kura? Hindi maaari. May sakit ang kura. Ngunit, maaari ko ba si Christine na lamang ko? Huwag ka na magkaila. Alam na namin lahat na sinampaan niyo ang anak niya si Christine. Hindi ko na ako siya noon. Kala si Basilio lamang ko ang naroon sa ating tahanan. Nakauwi nga. Ngunit tumakas din. Alam mo, mabait kang asawa. Mabait kang ina. Ngunit ang mga anak mo, nagmanang sa kanilang ama. Ay sama ng ugali. Si Crispin, tiyak, nahuli na yon ng mga gwardiya sibil. Hindi mo ba ako maintindihan? May sakit ang kura. Wala dito sa Crispin. Wala dito ang mga hinahanap ko. Hala, doon ka sa lansangan. Doon ka mag-iyak. Sulong! Ikaw ba si Sisa? Ang ina ng mga magnanakaw na bata? Opo, ngunit hindi magnanakaw ang mga anak ko. Huwag ka nang magmangangan pa. Labas mo ang iyong mga anak. Nakatakas ang iyong nakakatandang anak. Nasaan na mas bata? Hindi nga! Hindi nga sila umuwi kahapon pa. Kung gayon, ikaw ang isasama namin. Hanggat hindi mo tuturo ang anak mo, hindi ka pwede lumabas ng kartel. Oh, diyan ka nababagay. Mabulok ka sa bilungguan na yan hanggang sa ituro mo ang iyong anak. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan kayo?
Crispin! Nandyan ba kayo? Basilio? Nandyan ba kayo? Basilio! Crispin! Basilio! Basilio, ito! Basilio! Basilio, damit dito ni Basilio! 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 Diyos ko! Anak ko! Basilio! Crispin! Basilio! Anak ko! Nasaan na kayo? Mga anak ko, nasaan na kayo? Kita niyo ba ang anak ko? Si Basilio? Si Crispin? Hindi. Hindi ko kita ang mga anak ko. Kita niyo ba ang mga anak ko? Crispin! Basilio! Mga anak ko! Ipahahanda ko na ang lahat ng kailangan mamaya bago magbuhong liwayway. Ngunit ayoko makasama ang kula. Bakit? Pakiwari ko'y lagi niyang tinitignan ng aking mga kinikilos. Natatakot ako sa kanyang mga tingin. Kinikilabutan ako sa kanyang tinig na tila napakahiwaga. Itinatanong din niya sa akin kung hindi ko raw ba napapaginipan ang sulat ng aking ina. Maski sila Sinang at Andeng ay nababalitang ang kura ay hindi na palaging kumakain at tila napapabayaan ang kanyang sarili. Ngunit hindi maaaring hindi natin siya kumbitahin. Lalo na't may kaugalian tayo dito. At isa pa'y naririto na rin siya. Malamig ang hangin dito sa labas. Baka kayo magkasakit. Hindi ba kayo natatakot magkasakit o magkasipon? Maganda ang araw, Padre. Masarap lumanghat ng sariwang hangin. Isang kasiyahan sa bukid ang inihanda ng aking mga kaibigan. Maaari ho ba kayong dumalo? Saan ba ito, Idaraos? Sa may gubat ho, Idaraos. Malapit sa puno ng balete. Iyon ang napiling lugar ng mga dalaga. Para patunayan sa iyo na wala akong sama ng loob sa nangyari. Malugod kong tinatanggap ang iyong paanyaya. Baka nakakapulabog ang ingay ninyo sa mga natutulog pa. Huwag kayong maingay. Hindi ganyan ang dalagang Pilipino nung kapanahunan natin. Victoria, maaari mo bang awitin ang kundiman ng pag-iisang dibdib? Paumanhin, ngunit ayoko. Sige na, Victoria. Maria Clara na lang. Maria Clara, maaari ka bang umawit? Ngunit malulungkot ang aking mga awitin. Ayos lang yun. Sige na, Maria Clara. O sige na nga. Lilipas din ang araw, liliwanag din ang dilim. Mga sinumpaang pangako ay tiyak na tutuparin.
Maraming salamat, Ginoo. Kung hindi dahil sa iyo, baka naging lamantian ako ng bukayang iyon. Diyos ko po, Crisostomo, paano ko ikaw ang napahamak? Kinakailangan ko siyang sagipin. Siya nga pala. Anong pangalan mo, Ginoo? Elias po. Elias po, Senyor. Ang akala ko ba'y darating kang mamamangka, Elias? Hindi ko magagawa yun, Salome. Dumarating ng mga nagpapatrolya sa lawa. At nakilala ko lang ito sa mga tauhan nila. Diyos ko! Kayo ba ay nasiyahan? Kasiyahan sila. Sila na lahat ay nagkasiyahan. Salaysay mo sa akin ang nangyari sa iyong maghapon, Elias. Marinig ko lamang sa iyong mga labi ay parang makipagsiyahan na rin ako sa iyo. Kung gayon ay, sila ay nag-awitan, nagsayawan, at nagkasiyahan. Elias, bakit ka malungkot? Nangangamba ka bang ikaw ay matuklasan? Salome, nakakaramdam ka ba ng kawalan? Parehas tayo lumaki sa mahirap at parehas din tayo magkaibigan. Ngunit bakit ka nagkakaganyan, Elias? Salome, di ba sa lagi mo sa akin sinasabi na ako'y tahimik lamang? Elias, maganda ba si Maria Clara? Oo, ngunit mas lamang ang kagandahan mo, Salome. Salome, uuwi na ako. Hindi na maganda kung abutin pa ako ng dilim sa daan. Ngunit ikaw ay umiiyak. Nasasaktan din ako. Aalis ako, Elias. Lilisanin ko ang bayang aking sinilangan. Uuwi ako sa Mindoro at doon na mabubuhay. Para mas mabilis kong mabayaran ang utang na iniwan sa akin ng aking anak noong siya ay mamatay. Diyan po pala kayo. Ginoo, ano ang may paglilingkod po sa inyo? May nais lamang ho ako isang guhit. Bakit po kayo sumusulat ng isang reklamo? Dahil hindi lang ako sumusulat sa aking panahon, kundi sumusulat ako para sa ating anak. Ngunit, anong wika ang inyong sinusulat? Sa sarili nating wika, sa wikang Tagalog. Nais ko ho sanang humingi ng payo sa inyo. Gaya ng ginagawa niyo sa aking ama nung siya'y nabibuhay pa. Nais ko ho sanang magpatuyo ng isang paaralan. At bilang pag-alala na rin sa aking kasintahan. Matagal ko ng pangarap yan. Pangarap yan ng isang baliw. Ngunit bakit kayo humingi ng payo sa tinaguro ang baliw? Bakit hindi kayo humingi ng payo sa ating pura o sa ating kapitan o sa may mga tungkulin? Baka sila'y tama o baka naman hindi. Paano gumagana ang panghugos na iyan? Ganito yun. Kahit sa kaunting pwersa lang, kaya ko mapaangat o mapababa ang mabigat na batong ito. Isang tao lamang kinakailangan upang may linya ng maayos ang batong ito. Mahusay bata, saan matutunan ng ganitong arkitektura? Namatay po ang aking ama sa pagtatrabaho sa mga igarating nyo. Sa kanila ko ito natutunan. Naku, samang simula. Nakakatawa ang mga tao kumukuha ng serbisyo ng isang arkitekto. Ako lamang ang nagguhit ng plano ng simbahang iyan. Subalit, ang pinadala ko sa akin yung sinangbaray na kailangan ng eksperto. Eksperto, ang isang paaralan binubuo lamang ng 4 na pader at isang bubong na sawali. Dapat pinaparusahan ng mga tao katulad nila na nabulok sa pinanluan. Walang sino man ang maaarang mag-isa sa luma. Itong pari ito, pinahingong ng siwasan ko. Isa siyang parang demonyo at nagbabalad-balad. Senyor, huwag mong hayaan magkasala sa Diyos. Magdasal ka na sa Santo Padre. Gusto mo, Juan! Para sa akin maawa ka sa kanya! Vamos! Magkantar! Ikaw, guardia! Diresa mujer que canta Tagalog. El no me entiende. No hace faltar ser español. Tigil! Tumigil ka na! Huwag ka na kumanta! Anong nangyari sa iyo? Hindi ka man lang magbigay ng magandang umaga? Mga bantay, kuhanin niyo na siya. Pakainin at bihisan at dalhin kay Ibarra.
Huwag nating hayaan na dumanak ang dugo, Kapitan. Matutulungan tayo ni Senyor Ibarra. Maipaabot niya ang ating mga hinaing sa mga kapitang general na malapit sa kanya. Hindi ako kumbinsido, dahil na't siya ay mayaman. Ang mayayaman ay walang ginawa, kundi magpayaman lang. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na magawa ng matiwasay ang planong ito. Kung ito ay magawa, maiwasan natin ang pagdanak ng dugo. Paano kung hindi ka magtagumpay? Kung gayon, ilalagay ko ang aking sarili sa ilalim na iyong pamamahala. Bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Naiingit ba kayo? Mahal kong esposa, huwag kang mag-iskandalo dito. Nakakahiya sa mga tao. Huwag kang umarang dyan kung ayaw mo tumilako na yung pustiso. Kayo, kakaingitan ko at bakit? Para sabihin ko sa iyo, Doña Alpereza, hindi ako probinsyana katulad mo. Sa sobrang sopistikada kong tao, walang alperes na nakakatungtong sa aming bahay, kundi naghihintay lamang sa aming pintuan. Aba, Excelentísima Senyora Putput, hindi nga nakakapasok ang mga alperes kundi ang pilantod mong asawa. Jesus Maria Joseph Consolasyon. Ano naman ba ito? Nakakahiya sa mga tao. Bilhan mo siya ng desenteng damit, at kung wala kang pera, magnakaw ka sa taong bayan. May mga sundalo naman kayo. Ikaw ang bumili ng asal. Tinagurian pa naman kayong mayayaman, ngunit mga wala kayong modo. Magtigil ka, Alperes. Kung makalipusta kayo, parang kay ganda ng iyong moral. Clarita, nais ni Tiago na ipakasal ka sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi sa iyong pag-ibig na si Crisostomo, kundi kay Linares. Crisostomo, Ako nga. Sa bangkay ng aking ama, ay pinangako kong paniligayahin kita. Ano man ang aking hindi kapalaran. Nandito ako upang tuparin ang lahat ng iyon. Bagamat, hindi ka tumupad sa ating sumpaan. Pinapalaya na kita. patawarin sana ko ng alaala ng aking ina. Natuklasan ko sa gitna ng aking kalamdaman ang tunay kong katauhan. Ang kinikilala kong ama ay hindi ko pala tunay na ama. Hindi tayo maaaring kasal, sapagkat ibubunyag nila ang lihim na ito. Matutuklasan nila ang putak sila ng aking ina at masisira ang dangal ng aking ama. Totoo ang aking sinasabi, Crisostomo. May sulat ang aking ina. Pakiramdam ko'y napupuno ako ng kasalanan. Mamamatay ako ng Crisostomo nung may bahid ng kataksilan sa katawan. Isa kang umay. Mabuti't pinapanigan mo ako, Crisostomo. Ngunit, kakasal ka na. Oo, sapagkat iyon ang gusto mangyari ng aking kinikilalang ama. Minahal at inalagaan niya ako kahit hindi niya kami tunay. Kaya bilang ganti dito ay kailangan ko pang sundin. Ngunit, hindi ko nakakalimutan ang naging sampaan natin. Anong ibig mong mangyari? Madilim ang hinaharap. Ngunit, gusto kong malaman mo na minsan lang ako umibig. At hindi ito maangkin minsan. Tumakas lamang ako, Maria. Hindi magtatagal ay malala ang ibinulat ko. Paalam, Crisostomo. Dadaling ko kayo sa bayan ng aking kaibigan, doon sa Mandaluyong. Ihatid ko doon ang salapi na inyong tinago sa akin para magamit ninyo sa pangingibang bansa. Pangingibang bansa? Opo, dahil doon sa ibang bansa, tatahimik ang buhay nyo. 2 beses mo nang iniligtas ang aking buhay. Sa kabila ng kasawian ng iyong angkan sa aking angkan. Kung daranasin nyo ang paghihirap, pakitakwil nyo ang bayang ito. May katwiran ka, Elias. Malino na sa akin na ang ating bayan ay nalulugbok sa isang sakit na kailangan ng panlunas. Isang kanser na kailangan gamutin at supuin.
Elias, magtago ka! Natakot ka. Hindi mo ba inaasahan na ang pagdating? Nandito ako para saksihan ng iyong kasal. May sakit ka na naman ba? Bakit namumukla ka na? Wala ka na pagtiwala sa akin. Maaari ko bang malaman kung ano nangyayari sa iyo? Mahal ba ninyo ako? Tulungan niyo ang aking ama upang hindi matuloy ang aking kasal. Noong nabubuhay pa si Ibarra ay nais kong lumaban, umasa at manalig. Pero ngayon wala na siya, ano bang dahilan ko para manatili at magpulis? Di hamang nakakang... Maaari ako makakasal kanina man noong nabubuhay pa si Ibarra. Pero ngayon wala na siya, walang sino man ang katawa sa akin ng asawa. Kamatayan o pagiging na lamang ang aking pagpipilian. Patawadan ako. Hindi ko sinasadya ang pangungutan mo ito. Hangad ko lamang nabigyan ka ng magandang kinabukasan at kaligayahan. Ito'y dahil mahal kita. Ngunit, hinayaan mo akong maging malungkot ng habang buhay. Kamatayan o pagiging na lamang ang aking pagpipilian. Isang madre, hindi mo lang alam anak ko. Ang misteryo na ako kundi sa bawat pader ng impetong ito. Matanda na ako. Hindi na kita makakapagmaligaan, kundi ang kaligayahan. Piliin mo ang binata kahit sinong mag-isa. Huwag lang ang kumbentong ito. Ang kumbento o ang kamatay? Ang kumbento o ang kamatay? Ang kumbento o ang kamatay? Diyos ko! Diyos ko! Pinaparusahan mo ako. Anak ko. Sino ang babaeng yan? Ito po ang aking ina. Nasugatan ako. At 2 araw na akong hindi kumakain. O umiinom man lang. Hindi magtatagal at mamamatay na rin ako. Sunugin mo ang bangkay ng amin ng iyong ina. Kung walang makakakita na sino man, hukayin mo ang ginto na binaon ko. Ariin mong iyon iyo. At gamitin mo sa pag-aaral mo. Mamamatay akong hindi ko man lang makikita ang ningning ng bayan ng aking ina. Mapapalad ang makakita at batiin nila. At huwag kalimutan ang mga nalugmok at nasawi sa dilim ng gabi. Payapa ngunit may mali, tila may umuusli. Naririnig mo ba sila? Ramdam mo ba ang pag-aplos nila? Ayoko pasensya na wala ka nang magagawa. Huwag mo kong salingin. Tingin mo, baliw nga ba talaga ang may sira sa ulo tayong mga may isip na